Dahil wala pa kaming built-in cabinet, tambak muna lahat yan. Yan, may sulat yan, yung color black, sa tagig yan. Yan yung ginawa nila kahapon. So ngayon, nagbe-welding sila ng maliliit. Napapansin nyo, nakasweater ako kasi malamig. Kung napanood nyo yung mga naunang vlog ko, sa Taguig yun, napag-desisyon na namin mag-asawa na lilipat na ng Lokban. So yung bahay sa Taguig, pinaupahan na lang namin. Mahirap maglipat, sa totoo lang. Pag naranasan yung maglipat bahay, alam na alam nyo kung ano yung sinasabi ko. Pag titignan mo yung bahay na tinitirhan mo, akala mo kukunti yung gamit kasi dadalawa lang kayo or mag-isa ka lang. Pero pag naghakot ka na, doon mo lang marirealize na ang dami palang gamit. So inabot kami ng 3 hakot. 3 hakot ng December hanggang January from Taguig to Lokban, Quezon. Lahat ng gamit namin sa Taguig hinakot na dito sa Lokban, Quezon. Kasama ng e-bike ko. Sa mga naunang vlog ko, lagi ako nag-e-bike, pupunta ng store. Yung store doon, pinasa ko na sa kalapit pwesto namin. Akit tayo doon sa taas. Ipakita ko yung mga gamit na nakatambak doon dahil actually dito sa Lokban, wala pa kaming built-in cabinet. Tsaka pansin nyo, wala pang pintura. As in, tiles lang talaga ang tapos dito. So, akit tayo sa 3rd floor. Ipakita ko yung mga gamit namin na tambak doon. Ang tagal ko ding hindi nakapag-vlog. Sobrang busy ko din. Pagdating ng asawa ko, galing abroad, naghakot kami na naghakot. Inasikaso niya yung problema sa Lokban para bago lumipat dito ay ayos na. Ako naman nag-ayos din ng mga kailangang ipagawa sa Taguig kasi ito turnover namin dun sa mag-uupa. Kailangan syempre pag turnover mo sa mag-uupa ay maayos para walang hassle, walang reklamo. Ayan siya, nandito lahat ng gamit namin tinambak. Grabe, ang dami. Doon sa vlog ko na nagpaayos ako ng aircon, pag napanood nyo yun, doon nag-uumpisa na akong magbalot nun. Lalagay ng mga, ito, susulat ko ang laman, ayan. Yung iba dyan, galing sa Nueva Ecija, doon sa aking biyanan, dahil yung bahay nila doon walang nakatira. So nag-decide sila hakutin na yung mga gamit na dapat hakutin, na pwede pang pakinabangan, tas dalhin dito sa Lokban, Quezon. Through Transportify. Malaking bagay si Transportify dahil mura lang yung babayaran mo pag sa kanila ka nag-book. Hindi endorsement yun. Kumbaga sa experience ko, sinasabi ko sa inyo, maganda ang Transportify, then subok ko na. Sa inyo din, pag nagpahakot kayo ng mga gamit o kaya namili kayo ng maraming items, pwede yun. Transportify, Lalamove, either sa kanilang dalawa. Ingat lang sa mga scam. Yan, ang dami guys. So, dahil wala pa kaming built-in cabinet, tambak muna lahat yan. Yung iba, yung kagaya nun, yung mga nasa garbage bag, galing Nueva Ecija. Basta yung mga walang sulat, Nueva. Yung mga may sulat, sa Taguig yan. Ayan, may sulat yan, yung color black. Sa Taguig yan. Para hindi ako mahirapan. Yan. Ito. Yan, Taguigama yan. Yan. Para pag halimbawa naghanap, hindi ka na maghahalungkat, babasahin ko na lang. Ang hirap maghalungkat, tapos ayusin mo na naman. Nandyan yung mga washing namin, manual, tas automatic. Ayun, sa Nueva Ecija galing yan. Washing machine din yan. Yung mga nakasako, mga binalot nila Sandro at si Semi. Nung umuwi sila ng Nueva, hindi na ako sumama dahil nag-ayos din ako sa Taguig ng mga babalutin na dadalhin papunta dito sa Lokban, Quezon. Kaya ko pa to nung gumagawa pa ako ng suka. Pak! Oh, yan. Tambak. Yan. Yan, lahat yan. Tambak. So, umorder ako ng ilagayan ng hanger hanggang ngayon hindi pa dumarating. Pag nakaipon, paggawa. Nung nakaraan ang pinagawa ko, itong sampayan. Ang meron lang na sampayan yung pinagawa ng biyanan ko, yung tinali-tali lang dito sa poste. Yan, tinanggal ko na. Importante ang sampayan dito sa Lokban dahil maulan. Araw-araw ulan. Kagaya ngayon, ulan na naman. Pag wala kang sampayan, ang hirap. Bali, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 yan na sampayan. Damit ng biyanan ko, naglabas siya.
Gumagawa sila ngayon sa baba. Bali, pangalawang araw na nilang gumagawa ngayon ng gate namin. Taga dito lang naman yung nakuha namin. Malapit lang dito yung bahay din ni Kuya Ruel. Tara, punta natin si Kuya Ruel na gumagawa ng gate. Nasa baba sila. Hi, Nanay. Hi, hello. Anong pinapagawa mo? Bibili pa ako ng sinakong. Sabi mo, magpapagawa ka ng gate. Ngayon, papagawa ako ng gate. Sa babayan, Kuya, yung maliliit. Ito yung maliliit na kinuha ni Kuya. Lalagay na sa taas. Na-install na nila yung malalaking frame. Parang pinaka-poste ba? Para matibay yung gate. Yan yung ginawa nila kahapon. So ngayon, nagwe-welding sila ng maliliit. Yan, si Kuya ang ating contractor. Kuya, ilang years ka nang gumagawa ng ganyang gate? 30 years? Antay. Ang tagal na pala. Simula daw nung siya ay nag-abroad. Nung wala pa kaming gate, ang gate namin ay yero na may kalawang. Tinanggal nila kahapon, tapos binalik din pagkagabi. Ayun o, mga nakatambak sa gilid. Hindi ko na nakuhanan. Yung mga yero na ginawa namin gate. Mga kalawang. Kaya akala ay walang nakatira dito. Saradong sarado ay. Pag ito sinara mo, yan. Ganyan lang yung tsura ng gate namin. Ayan. Yan. Kaso ay tinanggal nagawa na sila eh. Yan. Cover yan. Yung nandun sa may gilid. Yan yung tinanggal nila. Tapos ito, yan, ganyan. Ganyan ang itsura. Yung kabilang lote na yan sa amin din yan. Tapos ito, yung barak. Ang laman niyang baraks na yan ay mga nabubulok na kahoy ngayon. Pinahakot namin. Napakinabangan nila Kuya. Hindi na sila gumamit ng tarapal dahil diyan na sila gumagawa. Pag kailangan nilang i-assemble. I-switch natin yung ilaw, madilim eh. Ayun. Yung pinaman pa tong mga kahoy, ang dami. Sobrang tambak. Ngayon nung pinahakot ko, ayun, lumuwag siya. Yan. Dito gumagawa, nag-assemble ng gate sila Kuya Ruel. Tapos pag nabuo na, doon nila dinadala. Kanina, nung malakas ang ulan, dito sila gumawa. Ayun yung mga pinagkatan nila, oh. Sa ilalim, yung mga cut-cut, oh. Dito yung mga timba na natumba na. Balik natin yung mga gumulong na timba. Inayos ko na ito yung natumba. Siguro ay kumuha sila ng pako na tumba. Ito, nung nahakot yung mga kahoy, pinapatag. Iyan, patag dito banda. Pero dito, medyo pababa. Pero okay lang din naman, carry naman. Pinalagyan ko na rin ng ilaw. Dalawang ilaw kasi sabi ni Kuya ay malabo yung kanyang mata. Kaya kailangan dalawang ilaw. Yung mga bakal na scaffolding, pinaparenta ng asawa ko yan actually. Dati nakikikabit lang kami sa hipag ko. Ngayon, sa awa ng Diyos, nakabitan na rin kami ng Meralco. So, pinaputol ko na yung submeter at tapos pinatanggal na rin namin dun sa electrician yung connection ng kuryente sa hipag ko papunta sa bahay. Ayun, sakto dumating yung bills ng Meralco. Tingnan natin kung may dumating na. Kuya, meron na? San Rosales? Wala pa po. Bago lang wala. po ba yan? Oo. Wala pa po. Pag po bago yung huli po ang rito. Kasi tinignan ko doon sa online na Meralco. Meron na. Meron po siya pero huli na rin ang kanyang bill. Hindi po siya Okay. kasabay. Opo. Binabahay-bahay nyo kuya, no? Bahay-bahay po dito. Thank you. So, wala pa daw. Nandito na yung mga best friend ni Mother. Si Ate Nida at si Ate Linda. Patayin muna natin yung ilaw. Pipicturan. Hindi, sabihin nyo, best friend kayo ni Nanay Norma. Pakikita mo sa dami mo.
Pakilala ka, te. May kilala na ako siguro, no? Nakita na ako. Hindi, sabihin mo ang pangalan mo. Linda. Ikaw si Ate Linda. Oo. Si Ate naka-pink. Linda. Ayan na ba yan, video? Ah, Hi! magandang hapon. Uy, advance happy birthday! Nakakaroon tayo. Malamig din eh, malamig. Pakita. Ayan. Ano, hindi ka na natulog? Si Sandro, hindi na natulog. Tinitingnan niya yung kanyang pabra. Yung madaldal mo, magsalita. Kaya nga, binabati ko na ng happy birthday. Si Ate Linda, lagi-lagi dito. Pag wala na siyang gawa doon sa baka nilang bahay, punta siya dito. Lalo naman siya. Eh, wala siya dito, nandun naman siya sa bahay ni Ate Nida. Kaya nga ako hindi nano dito ay may gawa nga dito, nakakaroon. Baka yung pag time natin ng sayawan, ay binibidyo din tayo ah. May merienda. Candy. May pamerienda. Mamaya kakainin pag nang malambot na. Sigat pa. Hindi kumano ng ngipin ko. Isa yung aking ngipin sa mababa. Ay, Isa? isa na. Si ate, may ipin ka pa, te? May ipin ka pa? Kayong Kinakain mo. Ilang taon ka na? 88 yan. 87? Galing naman. 88 ngayong June. Ay, magbo-birthday ka pala, te. Sa June, 88. Magbo-birthday ka, 88 ka na. Tandaan niya na yung nagpapa-birthday. Mag-88 na si Ate Nida pala. Kaming dalawa ang Paano magsistand. lulutuin mo? Pansit? Hindi yan ay laging naglalagay ng ano diyan sa kalye. Nan. Balang. Balang. Ano yun? Tag na malaki. Ay, naghahanda ka talaga, te. Tandaan niya na yung nagpapa-birthday. Ay, kung birthday mo pala ako, sa birthday mo, te, makikikain ako. Ate Nida. Makikikain ako sa birthday mo. So, dried seaweeds. Masarap siya. South Korea. South Korea. Nilabas ko yung fresh chicken. Yun siya. Balutin nila, tapos alat-alat kasi hindi lang tayo kain siya. Ano na yun? Buka mo. Ano, lasa na eh. Mas bagay siya, no? Pag may kanin. Maalat kasi. Kanina, ito pa lang. Ngayon, malapit na makompleto ni Kuya. Maliit na lang yung nabibig. Pauwi na sila si Kuya. Binabalik ulit yung yero. May kalawang. Bukas ulit sila gagawa. Binalik pa gawa. Hindi pa nga tapos ay. Lalagyan ng alambre. Kulang pa ba yung alambre, Kuya? Meron pa dito sa ilalim ng kusina. Kukunin ko, Kuya? Okay na. Uy, high-tech ang aming gate. May kalawang ang magnanakaw ay. May kalawang yan, oh. High-tech. Antek yan, antek. Antek. Pagkatapos ay ipapakilo namin ni Mother sa junk shop. Walang kilo ng yero eh.